Okay, so kwentuhan session ulit tayo, 02, 16, 24. So for today, dalawang charts lang yung pagkukwentuhan natin, MEG saka CHP, tapos i-compare natin yung charts sila. Tapos sa MEG, quick discussion lang or i-share ko lang yung mga possible ways to enter yung ganung chart. Anyway, so let's start. So for CHP guys, ito if mapapansin niyo yung chart niya, biglang nagkaroon ng malaking volume, tapos biglang lumipad yung stock. So ito kasi meron siyang speculation or meron siyang mga chismis na bibili siya ni SMC and merong tender offer na mangyayari na medyo mataas yung price. So, and I highly suggest yung mga ganitong chart ang dapat na tinitrade niyo kasi malaki yung volume. So even na yung price action is mag-breakdown, sure na makakalabas kayo ng buhay kasi malaki yung volume niya. And at the same time, syempre konting ingat lang din dahil yung chart ni CHP is 90 degrees yung chart niya, meaning masyadong matarik. So, yun. So, ingat lang din. Anyway, so if may kita niyo na nagkaroon ng, yun nga, yung lumabas yung tender offer na chismis na bibili siya ni SMC, ang laki ng volume and ang ganda ng price action nito, biglang lumipad. Tapos if may kita ninyo, nagkaroon ng parang huminga lang yung chart dito mabilis, tapos tumuloy. Pero, yung price action nito kanina, which is this candle, if makikita niyo yung disclosure ngayon sa PSE Edge, merong disclosure na insider selling. So, if iisipin nyo kasi, or if i-analyze niyo, yung tender offer na chismis is mataas yung price. Pero, bakit merong insider selling? So, bakit siya nagbenta? So, yun yung parang naka-trigger nung medyo profit-taking or sell-off kanina. So ito, since magandang volume niya, magandang price action, so sa coming weeks, parang kailangan pa rin natin ito bantayan and tingnan. So that's it for CHP. Ay, saka ito pa pala, no? So bumalik tayo sa 2022 ni CHP. So ito yung i-compare natin sa chart ni MEG. So if makita niyo nung 2022, si CHP ito, nagkaroon siya ng parang pattern or nagkaroon siya ng squeeze. If makita niyo na yung high niya or yung resistance is pababa ng pababa, and at the same time yung support niya or yung base or nagkakaroon siya ng support or nagkakaroon siya ng base dito sa area na to. So hindi siya nagke-create ng panibagong low. So if makita niyo tong chart ni CHP, so nagkaroon siya ng pattern, nagkaroon siya ng squeeze, tapos yung volume niya biglang nag-pick up, tapos bigla siya nag-breakout. So itong move na to, malaki to, 'di ba? So yan yung parang gusto natin na mangyari kay MEG. So yan, so yan, na-share lang natin to sa KCHP. So ngayon punta tayo sa chart ni MEG kasi ito parang ang dami ko nabasa dito sa Instagram, sa Instagrams na yung parang gusto nila gumalaw or parang konting breakdown or konting price action, yung parang nagre-react na sila kaagad. So, pagka ganito guys, I highly suggest na if trader kayo, ang iti-trade nyo dapat yung mga gumagalaw. Lalo na ngayon, ang daming gumagalaw, di ba? Kunwari, CHP or ABA, parang dapat doon kayo sa nagre-rally na. So, pagka stage 1 or pagka ganito kay MEG na nagko-consolidate lang, normally, ang bumibili dito is yung mga investors talaga. So, yung mga buibili dito sa ganitong structure na trader is sobrang konti lang talaga. Anyway, so kunwari trader ka, tapos gusto mo talaga i-trade si MEG. So, merong kasi mga possible ways. So, yun yung pag-uusapan natin dito ng mabilis lang. Anyway, so ito yung kay CHP, makikita nyo, parang kay MEG din. Nakikita nyo yung high is pababa ng pababa. Nagkakaroon tayo ng squeeze na tinatawag. Tapos may kita nyo yung low is nagkaroon na ng base and nagkaroon na ng support talaga. Tapos yung low is in a way, diba? Pataas naman ng pataas. So nagkakaroon tayo ng squeeze. So very exciting to sa coming days if magkakaroon ba ng tayo ng squeeze dito and possible breakout later on, yung parang nangyari kay CHP. Pero ang gusto natin na breakout is yung parang kay CHP, ang gusto natin is magkaroon tayo ng mataas na volume dito sa area na to, dito sa breakout para legit yung breakout niya. Anyway, so yung three possible ways na
na naiisip ko, if trader kayo pero gusto nyo parang gusto nyo position kay Meg or gusto nyo siya i-trade. So, while trading ABA, CHP, and while trading yung mga gumagalaw, ang pwede nyo gawin is pwede kayo bumili near the support. Pwede yan. Pero ito yung pinaka-risky, and at the same time, ito yung pinaka-malaking gain din. Kasi pag nag-breakout siya, dito sa level na to, ang laki ng gain mo kasi parang nabili mo talaga siya sa pinaka-low. Ang problema lang dito sa pagbili sa support is pagka nag-breakdown siya, so sa pool ka, 'di ba? So it's either magka-cut loss ka or meron kang or if hindi mo ika-cut loss, yung position mo na binili dito, loss ka na. So naka-position ka na kasi. And at the same time, meron kang tinatawag na opportunity cost kasi hindi mo naman alam, kasi pag bumili ka sa support, hindi mo naman alam kung kailan siya magbe-breakout or magbe-breakdown. Parang possible na few weeks, few days, or few years, few months, diba? So, walang may alam. So, meron kang tinatawag na opportunity cost. So, yung second possible scenario naman na buying is yung plano mo na position, bibili ka somewhere here sa gitna. So, yung 50% nung plano mo position, bibili ka na around here sa area na to para kung mag-breakdown siya, yung cut loss mo or yung loss mo if plano mo siya i-hold, hindi masyado masakit. And at the same time, kung mag-breakout siya, meron ka ng base. So mag-average up ka na lang. So bibili ka ng isa pa sa breakout. So bibili ka kanwari dito sa area na to. So magdadalawang buy ka. So meron ka ng base. So yung average mo is mababa pa rin. So meron ka ng yun nga, meron kang base. So yun yung parang pinaka moderate risk. And at the same time, yung pinaka-safest but pinaka-maliit na gain naman is bibili ka sa breakout. Yun nga lang, kailangan to, nababantayan mo talaga yung stock and may oras ka talaga to monitor the market. So yung third possible way is bibili ka lang pag nag-breakout siya with volume. So yan kasi medyo mataas yung average mo and at the same time, dapat medyo maganda yung timing mo. And yun nga, dapat na monitor mo yung market. Pero maganda naman kasi dun sa style na yun, pag si Meg, kunwari, nag-breakdown siya, wala kang loss kasi hindi siya nag-breakout. So, yung buy trigger mo is hindi may hit. And at the same time, pag bumili ka kasi sa breakout, the price action is going up. So, normally, pag na-perfect mo yung timing or nakuha mo yung timing ng maganda, pag breakout, the price action is going up. So, normally yun, sa end of day or sa closing day, green ka kaagad. So, yun naman yung maganda ron na bibili ka lang pag nagra-rally na or may action na. So yun yung tatlong possible ways na nakikita ko kay Meg. So it will really depend kung ano yung risk tolerance mo, kung paano ka ba mag-trade, or kung ano ba yung oras na available lang sa'yo, or if nagtatrabaho ka ba, or full-time trader ka. So wala namang mali doon and walang tama doon. So na-share ko lang, no? Kasi ako personally, ito si Meg, parang maganda na siya dahil maganda yung fundamentals niya, may dividends naman. Tapos yun nga, nagko-consolidate siya, nag-squeeze na siya. Pero personally, I don't expect this na mag-breakout ka agad or anytime soon. So, pag nag-breakout siya, parang doon lang ako bibili. Kasi hindi mo alam diba, kung how many days, months, or years siya magsa-sideways. So, yun lang guys. Ating kwentuhan session for today. Bye.